In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Remember, O most pure spouse of the Virgin Mary, Saint Joseph, my beloved patron, that never has it been heard that anyone invoked thy patronage and sought thine aid without being comforted. Inspired by this confidence, I come to thee and fervently commend myself to thee. Ah, despise not my petition, dear foster father of our Redeemer, but accept it graciously. Amen. Saint Joseph, husband of Our Lady, foster father of our Lord, and patron of the Catholic Church, pray for us. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Good morning to everybody and welcome to our daily conference on the life and the glories of Saint Joseph. Our conferences are uploaded regularly on our YouTube channel, Sense of the Sacred. So, don't forget to subscribe and to click the notification bell. Okay? Ngayon, ang topic natin para sa araw na ito ay Saint Joseph's family and parentage. Okay? The family and the parentage of Saint Joseph. So napag-usapan natin yung lineage, no, yung genealogy ng ating Panginoong Hesus Kristo na itinala ni San Mateo at lumilitaw na ito talaga ang genealogy ni Saint Joseph. Si Saint Joseph ay si Jesus ay tinawag na anak ni Abraham at anak ni David. Okay? Siya ay mula sa tribo ni Juda, mula sa angkan ni Haring David. Okay? At ang ama ni Joseph ay si Jacob at ang ama ni Jacob ay si Matan. Okay? Yun ang napag-usapan natin nung isang araw. Okay? At kitang-kita natin na ang sinasabi ng author ay ito, no? Maliwanag na ang mga ninuno ni Saint Joseph ay ang mga hari ng Huda. So, walang mas tatanda pa, walang mas dadakila pa sa lipi na matatagpuan sa ibabaw ng lupa, okay? Kesa sa yung lipi na pinanggalingan ni San Jose, no? Ang lipi ni Haring David, okay? Sapagkat ito ay ang lipi ng ating Panginoong Hesus Kristo. Okay? So, sinasabi dito na nahigitan ni San Jose ang lahat ng kanyang mga ninuno. Ano ibig sabihin nun? Well, kung si Abraham ay tapat at masunurin, si San Jose ay mas tapat at mas masunurin. Kung si Isaac ay madasalin at solicitous, no, mapag-alaga, mas mapag-alaga at mas madasalin itong si Saint Joseph. Kung si Jacob ay nagdusa at naghanap buhay ng husto, mas lalo ang pinagdusahan at ang paggawa ni San Jose. So, si San Jose ay mas pasensyoso kesa kay Job. Okay? Mas dalisay kesa sa unang Joseph. Okay? Unang Joseph. Mas masigasig kaysa sa kay Moises. At siya ay mas meek. Siya ay mas mahinahon kaysa kay David, higit na maalab kaysa kay Elias, higit na mapagkakatiwalaan
kaysa kay Zacarias at higit na matapang kaysa kay Matatayas. Okay? So, among the promises of the Messiah made by God, the fullest of the promises were those made to Saint Joseph. Bakit ika nyo? Well, kay Abraham pinangako ng Diyos na mula sa kanyang lipi ay lilitaw ang manunubos. Okay? At sa kanya ang lahat ng mga bansa ng daigdig ay pagpapalain. Kay Haring David pinangako ng Diyos na ang tagapagligtas ay magmumula sa kanyang angkan at mamanahin niya ang walang hanggang luklukan ni Haring David. Subalit kay San Jose, kay San Jose nagkaroon ng katuparan ang lahat ng mga pinangako ng Diyos kay Abraham at kay Haring David. Okay? Kasi sina Abraham, sina Haring David, nakita nila ang katuparan ng pangako mula sa malayo. Okay? Subalit si San Jose mismo nakita niya ng kanyang sariling mga mata ang tagapagligtas na sumilang mula sa kanyang asawa na si Maria. Nakita niya si Jesus na siyang pinakakatuparan ng mga pangako ng Diyos kay Abraham. Nakita niya si Jesus na pinakakatuparan ng pangako ng Diyos kay David. Sapagkat si Jesus ang nagmana ng trono ni Haring David at ang kanyang kaharian ay walang hanggan. Okay? Yun. Si Jesus ang naging pagpapala ng lahat ng mga bansa. So, nahigitan talaga. No? Nahigitan ni San Jose ang lahat ng kanyang ninuno. Maliban sa isang aspeto. At ano yon? Maliban sa makalupang kayamanan. Kung si Abraham ay mayamang-mayaman, okay, sa kanyang mga ari-arian, kung si David, si Solomon, at ang lahat ng mga hari ng Huda ay mayamang-mayaman sa mga palasyo, mariringal na damit, mga alahas, at sila'y pinagsisilbihan ng maraming mga alipin. Pero si San Jose, mahirap. Oo, anak siya ni Haring David. Mula siya sa lipi ni Haring David. Totoo. Subalit, bagamat siya'y may karapatan sa trono ni Haring David, ang trono na iyan ay inagaw ng mga peking hari. Mga hari na binili ang posisyon nila sa Huda mula sa pakikipag-ugnayan nila sa emperador ng Roma. Si Herodes, halimbawa, ang mga anak ni Herodes, hindi naman sila lehitimong hari ng Israel. Kaya nga nung nabalita ni Haring Herodes na yung mga pantas ay ginabayan ng isang tala at tagahanap nasaan ang bagong silang na hari ng mga Hudyo, natakot sila. Natakot si Herodes. Bakit natakot si Herodes? Natakot si Herodes kasi alam niya hindi siya ang lehitimong hari ng Israel. Alam niya na binili lamang niya ang kanyang posisyon. Alam niya na hindi naman siya mula sa tribo ni Huda. Alam niya na hindi siya mula sa angkan ni Haring David. Kaya kapag totoo nga na pinanganak ang hari ng mga Hudyo, darating araw babagsak ang kanyang kaharian, mawawala sa kamay ng kanyang mga anak ang kaharian,
dahil pinagpala ng Diyos ang tunay na anak ni Haring David. Okay? Pero noong panahon yon, si San Jose, wala. Hindi mo siya miserable, hindi mo siya pulubi, pero siya ay isang simpleng manggagawa, isang simpleng karpentero, isang simpleng anluwagi. Walang kayamanan. Okay? Walang kayamanan. Okay? Inagawan ng karapatan bilang anak ni David sa luklukan ni Haring David. Pero bakit nga pinayagan ng Panginoon yan? Bakit nga pinili niya si San Jose upang maging ama-amahan niya? Ang sagot, kasi ang Diyos Anak sa kanyang pagbaba sa lupa ay yayakapin niya ang karalitaan. Okay? Yayakapin niya ang karalitaan at siya ay mangangaral na kailangang iwan ng kanyang mga alagad ang lahat, kailangang itatwa nila ang kanilang sarili. Okay? Huwag magdala ng kahit anumang lukbutan, huwag magdala ng kahit anumang kayamanan. Dalhin lamang ang kinakailangan. At dahil yan ang ipapangaral ng ating Panginoong Hesukristo, ang pinili niya ay ang anak ni David na ito na isang napakasimpleng manggagawa. Okay? Napakasimpleng manggagawa. Okay? So, pinili niya na ang maging ama-amahan niya sa lupa ay isang maralitang manggagawa. Okay? Kumita sa pamagitan ng pagtulo ng pawis sa kanyang noo. Pinili niya yon. Para saan? Dahil iyon ang uri ng buhay na pipiliin ng ating Panginoon. Foxes have lairs, birds in the air have nests, but the Son of Man has nowhere to lay down his head. Okay? So ito ang buhay na pipiliin ng Diyos Anak. Ang mapagpakumbabang buhay, ang mababang buhay, ang maralitang buhay. Kaya nga pinili niya si San Jose upang maging kanyang ama-amahan. Okay? Ngayon, ang tanong, kailan ba pinanganak si San Jose? Anong taon ba pinanganak si San Jose? Well, walang record. Walang record tungkol sa petsa ng kanyang kapanganakan, taon ng kanyang kapanganakan. May mga tradisyon. Halimbawa, yung mga Coptic, sabi nila, si San Jose ay pinanganak sa July 20, pero maaring nagkamali iyon kasi ang tawag kay San Jose ay the Just, Joseph the Just, at sa kalendaryo ng simbahan, mayroong isang disipulong tinatawag na Justus. At ito ay walang iba kundi si Bernabe. At ang kapistahan ni Bernabe ay July 20. Okay? May nagsasabi na maaring dahil Marso ang buwan ni San Jose, malamang March 19 siya pinanganak. Pero hindi eh. Kasi kadalasan ang mga piyesta ng mga santo ay itinataon sa araw ng kanilang kamatayan. Wala namang sinabi na tulad ng kapistahan ng Mahal na Birhen na ang Mahal na Birhen, birthday niya ay September 8, John the Baptist June 24, Jesus Christ December 25. Walang nabanggit ng ganon tungkol kay Saint Joseph. So malamang yung March 19 ay ang petsa ng kanyang kamatayan. Okay? Walang nakakaalam. Okay? O kaya, saan pinanganak kaya si San Jose? Maraming mga theory. Maaring siya ay pinanganak sa Jerusalem. Pero actually, mukhang hindi.
Baka siya pinanganak sa Jerusalem, no? Pero ang alam natin, mayroong tradisyon na ang bahay ni San Joaquin at Santa Ana kung saan pinanganak ang Birheng Maria ay malapit sa Pool of Bethesda. Pero wala nabanggit yung tungkol doon, tungkol kay St. Joseph. May nagsasabi na maaari nga sa Capernaum pinanganak si St. Joseph. Bakit? Kasi sa Capernaum, nagbulong-bulong ang mga tao. Hindi ba itong si Jesus ay anak ni Jose at ang mga kapatid niya ay naritong nakatira sa piling natin? Kilala natin ang kanyang mga kapatid. So ang tanong ng iba, paano nalaman ng mga Capernaum na si Jesus ay anak ni San Jose? Malamang si San Jose ay pinanganak sa Capernaum. Well, mayroong mas malakas na tradisyon. Ano yon? Si San Jose ay pinanganak sa Bethlehem. Okay? Bakit? Kasi siya ay mula sa lipi ni Haring David. Father, di ba tawag sa Joseph of Nazareth? Bakit sinasabi ng tradisyon na si San Jose pinanganak sa Bethlehem? Dapat Joseph of Bethlehem siya, hindi of Nazareth. Well, ganito yan. Si San Jose, di umano ay pinanganak sa Bethlehem at ang pruweba noon ay ito. Noong nagpatawag ng census, ang emperador ng Roma, si Augusto, ang utos ay bumalik kayo mula sa bayan na inyong pinanggalingan. Kaya si St. Joseph mula sa Nazaret, dalang kanyang buntis na asawang si Maria, ay naglakbay patong Bethlehem upang doon ay magpatala. Bakit? Kasi ang Bethlehem ang lugar na kanyang pinanggalingan. Yun ang city of David. Father, paano siya napunta sa Nazareth? Ang sagot, si Mama Mary ang taga Nazareth. At lumipat si San Jose at tumira sa Nazareth noong pinakasalan niya si Mama Mary. Kaya nga yung bahay ni Mama Mary, yung place of the Annunciation, ang tinuturing na, bahay ng banal na mag-anak. Okay? So, ang sasabi dito, walang nakakaalam kung kailan siya pinanganak. Maari, Father, anong araw kaya pinanganak? Maaring Miyerkules. Bakit? Kasi naging sagrado kay St. Joseph ang Miyerkules. Kung bakit Miyerkules? Malamang kasi ang Miyerkules siguro naging araw ng kanyang kapanganakan. Ewan natin. Pero wala nakakaalam talaga. Bakit ganun? Kasi nga, si San Jose ay tahimik. Okay? Si San Jose ay tahimik. At dahil dito, hindi naging mahalaga para sa kanya yung malaman pa natin yung lugar, yung petsa, yung araw, yung taon ng kanyang kapanganakan. Basta't nalalaman natin na pinakasalan niya ang mahal na Birheng Maria at dahil doon, namuhay siya sa Nazaret kung saan lumaki si Jesus. Ang lalaking ito, anak ni Haring David, anak ni Abraham, ay nanatiling mapagpakumbaba. Nanatili siyang mapagpakumbaba. Tahimik, hindi nakikilala. At ito nga ang San Jose na dinadakila ng lahat. Let us pray. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Be mindful of us, O blessed Joseph, and intercede for us with thy foster Son, by the pleading of thy prayer. Do thou, in like manner, render the Blessed Virgin Mary thy spouse, gracious unto us,
For she is the mother of him who with the Father and the Holy Spirit lives and reigns forever and ever. Amen. Our Lady of the Sacred Heart, hope of the hopeless, pray for us. Saint Joseph, pray for us. The Lord be with you. The Almighty God bless you, the Father and the Son and the Holy Spirit. Maraming salamat for joining us. Tatandaan natin, Joseph the Quiet, Joseph the Silent. At kahit sa kanyang sariling pagkatao, sa kanyang pamilya, tahimik talaga si Saint Joseph. Let us learn the value of the hidden life in Christ. God bless you, and don't forget to like and to share.